Sa pag-usbong ng heavy metal sa music scene noong late 70s, patuloy na nga itong nag-evolve sa paglipas ng maraming taon. Iba't ibang mga banda ang nakilala, hindi lamang basta bumuhat, kundi nagbigay na rin ng karagdagang timpla sa mga rakrakang awitin. Halimbawa na dyan ang groove metal na pinauso ng American band na Pantera. Ito ang banda na siyang itinuturing na pinakamatagumpay at maimpluwensyang heavy metal band sa kasaysayan. Dahil isa lang naman sila sa pangunahing dahilan kung bakit muling sumiklab ang rakraka noong dekada 90. At sino ba naman ang hindi mapapahedbang sa mga kanta kagaya ng Walk, Cowboys from Hell, Cemetery Gates, at marami pang iba. Ang Pantera ay pinangunahan ng magkapatid na Dimebag Darrell at Benny Paul Abbott, kasama ang bass guitarist na si Rex Brown at ang bukalisang si Phil Anselmo. Ang apat na ito ay nagkaroon ng magandang kombinasyon na naging dahilan ng mabilis nilang pag-angat sa rock scene. Pero kahit na nagsama sila ng halos 2 dekada, lumabas na hindi naman pala ganong kasolid ang relasyon ng bawat isa. Dahil may mga namuong alitan na hindi lamang basta sumira sa kanilang pagkakaibigan, kundi tumapos din sa kanilang pinaghirapang karera. At bukod sa pagkabuwag ng kanilang banda, wala nang mas nakakalungkot pa sa walang awang pagpaslang sa kanilang gitarista at founder na si Dimebag Darrell. Ano ang buong kwento ng Pantera? At yan ang ating pag-uusapan. Batiin muna natin ang ating mga tropa na sina Mapogos ng Cebu, Jan Yonyot, Himark Kawayan, Arbil Tabuyan at Carl Shin Pacquiao. Bago pa man sila makilala sa tawag na Pantera, una munang tinawag na Gemini ang grupo noong 1981. Ito ay binuo ng magkapatid na Vincent at Darrell Lance Abbott na anak ng isang music producer na si Jerry Abbott. Bata pa lang ang magkapatid, panatiko na sila ng rock and roll, lalo na sa genre na heavy metal. Ang mga grupo kagaya ng Black Sabbath, Judas Priest at Van Halen ay ilan lamang sa mga banda na madalas gayahin ng magkapatid. Inaral nila ang musika at ipinangako sa mga sarili na balang araw ay magkakaroon din sila ng sariling banda. Tinupad nga nila ito pagdating ng taong 1981 nung buuin nila ang bandang Gemini. Ngunit sa mga panahon na ito labis nang lumakas ang popularidad ng glam metal. Kaya naman upang makasabay, gumawa din sila ng mga ganitong tugtugan. Si Darrell ay tumayong lead guitarist na noon ay tinatawag sa palayaw na Diamond Darrell, habang ang kuya naman niyang si Vincent o si Benny ay ang naging drummer. Sila ay tuluyang nakumpleto matapos mai-recruit ni Benny ang rhythm guitarist na si Terry Glaze at 2 pang mga kaibigan na si Tommy Bradford at bukalistang si Donny Hart. Ngunit makalipas lamang ang 1 taon, nagsialisa na itong sina Bradford at Donny Hart. Kaya naman napilitang pumalit si Glaze bilang bukalista at iniwan kay Darrell ang posisyon bilang rhythm at lead guitarist. Swerte naman dahil mabilis nilang nakuha ang kaklase ni Benny na si Rex Brown at ito na ang tumayong bahista ng grupo. Pagkatapos nito ay doon na nila pinalitan na Pantera ang pangalan ng kanilang banda at inilabas ang album na Metal Magic noong 1983. Nasundan kaagad ito ng Project in the Jungle noong 1984 at I Am the Night noong 1985. Ang mga glam metal-oriented albums na ito ay produce pa mismo ng kanilang ama na si Jerry Abbott. Pero sa kabila ng mga sales at konting success, hindi naman nagawang pasikati ng mga album na ito ang Pantera. Ito ay marahil sa hindi naman talaga porte ng banda ang glam metal na tugtugan. Kaya naman nais nilang baguhin ang kanilang imahe at umareglo ng mas mabigat na musika. Kumbaga katulad ng tugtugan ng kanilang kasabayang banda na Metallica at Anthrax. Bagamat ito ang gusto ng magkapatid na Abbott, gayon din ang kanilang bassist na si Brown, hindi naman sumang-ayon dito ang kanilang bukalista na si Terry Glaze dahil mas gusto niya ang glam metal at hard rock sapagkat ito kasi ang nababagay sa kanyang boses. Pero dahil nga majority ng miyembro ay mas pinili ang heavy metal, ay napagpasyahan na lamang ni Glaze na umalis sa banda noong 1986 at sumali sa hard rock band na Lord Tracy.
Hindi naging madali para sa Pantera ang makahanap ng papalit kay Terry Glaze dahil kasi sa taas ng kanilang mga kanta hirap itong abutin ng kanilang bagong naging bokalista. Una na nga dyan ay si Matt Laymore na nakasama ng Pantera sa ilan nilang mga live show. Pero mabilis din itong umalis dahil bukod sa hindi nito kayang abutin ang mga matataas na nota, kulang din ito sa tiwala sa kanyang sarili. Sumunod naman ay ang native El Paso na si Rick Chassin na sa kalaunan ay umalis din dahil hindi nito na-adapt ang southern culture ng ilang mga miyembro. Okay na sana ang lahat nang makuha nila ang kanilang schoolmate na si David Peacock. Nakipagtulungan pa nga ito sa pagbuo ng kanilang pang-apat na album. Ngunit nang magsimula na silang mag-record, napansin ng Abbott Brothers na hindi pala bagay sa boses ni Peacock ang kanilang mga kanta. Hindi ito natuloy na naging dahilan upang maging desperado ang banda. Dahil dito ay muli nilang nirecruit ang ex-member na si Donny Hart. Ngunit tinanggihan na sila nito sapagkat hindi siya kumbinsido sa heavy metal music. Ang balita tungkol sa paghahanap ng bokalista ay umabot sa New Orleans native na si Phil Anselmo. Kumakanta ito sa iba't ibang mga heavy metal bands at matagal nang naghahanap na makakuha ng break. Agad siyang nag-audition sa Pantera na kung saan ay mabilis siyang natanggap. Ang boses ng noon ay diretso pa lamang na si Anselmo ay siya palang matagal nang hinahanap ng Abbott Brothers. Sa mga panahon na ito ay pumirma na sila para sa recording contract sa Gold Mountain Records. Ngunit gusto ng label na ito na baguhin ang kanilang tunog katulad ng Bon Jovi. Hindi naman pumayag ang Pantera at mas piniling bumalik sa una nilang record label. Matapos sumikat ang mga thrash metal albums kagaya ng Master of Puppets at Raid Blood noong mid-80s ay tuluyan ang naimpluwensyahan ng Pantera at nirelease ang kanilang kauna-unahang heavy metal album noong 1988 na pinamagatang Power Metal. Sa album na ito ay unang pinarinig ng Pantera ang kanilang mabigat na tugtugan. Ngunit hindi ito nag-boom sa mga music chart. Pero ganun pa man, naging malaki ang papel nito sa magiging estilo ng banda sa hinaharap. Bunga ng magandang teamwork ay nailabas ng banda ang kanilang buong potensyal. Ang powerful na boses ni Anselmo, komplikadong riff ng gitara ni Diamond Darrell at ang agresibong drumming style ni Benny na nagresulta ng isang breakthrough album noong 1990. Ito ay ang Cowboys from Hell na agad namang tinangkilik hindi lamang sa underground kundi pati na rin sa mainstream. Ang mga kanta kagaya ng Cowboys from Hell, Domination at Cemetery Gates ay ilan lamang sa pinakasumikat at nagkaroon ng mahabang airplay sa radyo. Lumawak ng husto ang popularidad ng Pantera, dahilan upang maimbitahan sila sa Monster of Rock noong 1991. Dito ay nagtanghal ang grupo sa harap ng 500,000 na manunood, kasama ang iba pang mga bigating banda kagaya ng Metallica, Judas Priest, AC/DC at marami pang iba. Ayon sa Pantera, na bagamat pang 5 album na nila ang Cowboys from Hell, kinukonsidera pa rin nila ito bilang kanilang debut album. Dito raw kasi nila tuluyang inabandona ang bahid ng musikang glam metal. Pinatunayan nga ng Pantera ang kanilang pagiging lehitimo nang sunod nilang nai-release ang album na Vulgar Display of Power noong 1992. Tampok kasi sa album na ito ang mga kanta na naglalahad ng iba't ibang emosyon at karanasan, kagaya na lamang ng This Love, Hollow, Mouth of War, Walk, na siyang magiging signature song ng Pantera. Nagawang pasukin ng kanilang album ang mga music chart sa UK at US at maging sa Oricon chart ng Japan. Kaya naman sa unang pagkakataon nakapagtanghal nga sila sa Japan noong 1982. Ito na yung mga panahon na tinatawag ng Dimebag itong si Diamond Darrell at Rex Rocker naman itong si Rex Brown. Sa pang-7 album ng Pantera noong 1994, tuluyan na nilang nakuha ang number 1 spot sa US Billboard 200. Naging nominado pa nga sila sa Grammy for Best Metal Performance para sa kantang I'm Broken. But sad to say, hindi naman sila nanalo.
Pero gayon pa man, patuloy pa rin tinangkilik ang mga kanta sa kanilang album. Medyo napapahaba na po mga idol ang ating talakayan tungkol sa bandang Pantera. Kaya naman puputulin ko ang segment na ito at maglalagay ako ng part 2. Dito ay ikukwento ko sa inyo kung paano nabuwag ang kanilang grupo at ang kaawa-awang sinapit ng gitarista nilang si Dimebag Darrell na tumapos sa kanyang buhay. Ilalagay ko po ang link sa description box ng bidyong ito, ang part 2 ng Pantera story. Salamat po mga idol!